Yes, pre, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping magulang mong istrikto. Yes, pre, ikaw ba minsan napapatanong ka kung anong klaseng magulang ka kapag nagkaroon ka na ng mga anak? Ikaw ba yung tipo ng klase ng magulang na istrikto? O hindi naman kaya ikaw yung tipo ng magulang na sige lang, go lang naka, enjoy this very life? Ano, kung mapapaisip ka minsan, masasabi mo kapag wala ka pang anak, ay, hindi, yaan ko lang siya sa buhay niya para matuto siya. Pero eventually kapag nandyan na yung anak na yan sa harapan mo, pag binigay na yan sa'yo bilang regalo ng may kapal, dun mo masasabing, oh shucks! Masyadong fragile to, hindi to pwedeng basta-bastahin ko lang, kailangang ingatan ko to. Diba? So ganyan din ang nararamdaman ng mga magulang mo. Diba? So we'll never know until maging parents din tayo. Ako feeling ko kapag naging magulang ako, or ako kapag naging magulang mo ko, sasabihin ko sa'yo, ingat ka ha, huwag kang tatawid pag may motor, hintayin mo yung truck. Kawawa yung anak ni Biboy. Kawawa talaga yung anak ko. Loko-loko yung tatay. Hi, so anyways, yes friend, ikaw, masasabi mo bang istrikto at may takot ka sa magulang mo? Oo, kasi alam mo yan, di ba, na wala kang kawala, bantay sarado ka talaga, especially kapag meron kang ginawang kalokohan, meron kang ginawang masama, malalaman at malalaman nila yan. Di ba, kumbaga hands-on sila sa pag-aalaga sa'yo, talagang tutok na tutok sila sa paggabay sa'yo, kaya naman lahat ng ginagawa mo, bantay sarado. So, ang nangyayari, nagkakaroon ka ng takot na mag-commit na mga bagay na hindi maganda or mga bagay na alam mong hindi magugustuhan ng mga magulang mo. Which is kinda normal and kinda good for you as a child kasi, di ba, nadidisiplina ka. Napupunta ka sa tamang landas. Wow, tamang landas agad. O sabi nila, 'di ba? Papunta ka pa lang, pabalik na ako, o 'di ba? Yun yung mga lagi sinasabi ng magulang sa atin, 'di ba? Punta ka pa lang, pabalik na ako, kaya wag mo kong niloloko-loko. O ano na, aminado rin silang doon din sila galing sa kalokohan. Aminado rin pala kayong doon din kayo galing eh. Bakit hindi rin kayo payagang pumunta doon para alam namin, para masabi rin namin sa mga anak namin yan, di ba? Paano namin sasabihin sa mga anak namin, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Eh, hindi nga ako nakapunta kasi hindi mo ko pinayagan. Paano babalik? Oy, naku, yung mga gantong linyahan, yung mga pilosopo dyan, ako, hindi yan uubra sa mga istriktong magulang, di ba? Sumasagot ka pa lang ng konti, ang tingin na nila sa'yo pabalang. Hindi ka pwedeng sumagot ng walang po at opo, hindi ka pwedeng maging against or kontra sa mga sinasabi nila kasi, well, ganyan sila magdisiplina. Di ba? Ang kailangan mo lang gawin ay ang i-open up yung mga bagay na hindi makakasama sa pandinig nila. Kasi ayaw na ayaw nila yan. Yung nagiging bastos ka raw. Ayan, sa pagsagot-sagot. So, minsan, di ba, kapag meron ka mga gustong patunayan sa magulang mo, okay lang naman yan. Okay lang naman na magpaliwanag ka. Okay lang naman na mga tuwiran ka. Pero in a most respectful and pinaka-maayos na paraan dapat. Di ba? Yung magkaroon ka ng proper communication sa parents mo. Kasi minsan yung mga parents din naman, kayo rin naman eh. Huwag naman din masyadong naglalagay ng wall between you and your children. Diba kasi minsan natatakot na silang mag-open up sa inyo kasi ganyan kayo eh. I mean, sinisindak nyo sila, wala pa silang nasasabi. Ang dami nyo ng galit na naramdaman sa puso. Diba? So, mas maganda kung magiging open and harmonious yung relationship natin with our children. Diba? Para kapag dumating yung mga pagkakataon na meron silang mga problemang nararanasan sa labas or sa buhay nila na personal, sa inyo sila unang tatakbo. Sa inyo sila unang lalapit. Kumbaga, wala silang takot na magsabi sa inyo kasi alam nilang andyan kayo para gabayan sila, para itama yung mali nila. Kasi may mga magulang na talaga namang kakantihin yung anak nila. Talagang sasampigahin, pipigain, hahangirin. Diba? Kapag nalamang may ginawang mali o hindi naman kaya may ginawang problema na hindi naman kahit minsan hindi sinasadya. So yung anak, ang tendency,
ay hindi ko to sasabihin kay mama. Hindi to dapat malaman ni dad and mom. Ay, shala. Dad and mom ang tawag. O, diba sasabihin, hindi to pwedeng malaman ni dad at saka ni mom kasi ipapatapon nila ako sa US. Ay, sarap naman nun. Go, pwede bang magulang ko na lang sila tapos ipatapon din nila ako sa US? Wala nang balikan. Diba? So, maganda yung open pa rin sa atin yung mga anak natin. And kayo din bilang magulang, maging open din kayo sa kanila. Magkaroon tayo ng na maayos na samahan bilang magulang at anak. O, pero ikaw ba, yes friend, paano mo ba masasabi kung stricto yung magulang mo? Ano ba yung mga considerations natin or characteristics ng mga magulang para masabi mong ito nasa borderline to ng pagiging stricto? Sila ba yung tipo na kapag na-late kang umuwi, kahit isang minuto nangangatig na yung tuhod mo? O hindi naman kaya hirap na hirap kang magpaalam kapag meron kang gala? O alam nyo yung iba dyan, diba ito yung sinasabi ko sa inyo madalas hindi nyo pinapayagan kaya yung iba ang ginagawa yung pinagbabawal na teknik. Kasi meron tayong isang matalik na kaibigan, di ba? Ayan na, papasok na si BFF. Kapag alam ng magulang mo na kasama siya, sige go, malaya ka na basta kasama si ganito or si Ana. Kaya ang ginagawa mo, lagi mong bukang bibig yung pangalan niya kahit ang totoo hindi naman talaga siya kasama. O, 'di ba? Sabihin mong hindi, sasabihin mo, mama, papa, pupunta lang kami ng Laguna kasi magagawa kami ng project ni Ana. Kahit na ang totoo, hindi naman si Ana ang kasama mo, si Christopher. O, sino yung Christopher na yan? Diba? O, yan sinasabi ko sa'yo. Tapos kokontsabahin mo pa si Ana, diba? Sasabihin mo sa kanya, uy, sabihin mo kala mama, kasama kita. Libre kita next week sa sa recess. Ayan, mga gawain ni Biboy. O hindi O kaya paumanhin din po sa mga kaibigan ko, sa mga kaibigan ni Biboy na lagi kong ginagamit yung pangalan ninyo, ang ending, hindi sa akin galit yung magulang ko, kundi sa inyo. Kasi iniisip ng magulang ko na lagi nyo akong niayaya gumala. Wala. Kasalanan nyo pala kaya pala napakapagalitan ako. Wala. Saluhin nyo yung galit ng magulang ko. Kahit na ang totoo hindi naman sila kasama, diba? Tapos yung iba pa dyan, hindi na magpapaalam. Oo, wala nang paapaalam. Umi-stalk na lang, tumatakas kasi kahit naman daw magpaalam, hindi rin papayagan. Ay, may point. May point naman. O yun diba? Yung iba naman din kasi diba, sabi nga, magpaalam ka para alam namin kung nasan ka. Pero yung iba naman kasi, ang sabi, ipaalam lang. Kaya sinasabi nila sa magulang nila, ay hindi ako nagpapaalam mama, papa ha, pinapaalam ko lang po. O diba, mga piloso po talaga itong mga batang to. Yung iba naman magpapaalam pero hindi specific. Ayan, sasabihin, mama, papa, lalakad-lakad lang po kami sa malapit. O pero pag gawin may buhangin sa tsinelas, yung totoo. Tsaka lang magsasabi ng totoo kapag umuwi ng may tan line. Sasabihin, mama, papa, punta lang po kaming 7-Eleven sa ang branch, La Union. Diba? Yung pala, lakad-lakad na sinasabi niya, napunta na sa Dalampasigan. Oy nako ha, alam niyo mga yes friend, para sa mga anak dyan, para sa mga, especially yung mga minor pa lang, di ba? Yung mga bata-bata pa, mga teenagers. Ay naku, wag kayong ganyan. Siyempre, yung magulang natin, isa sila sa pinakahigit na nag-aalala. Wala namang ibang may pakialam sa inyo kundi sila, di ba? Ayaw naman nila yung magugulat na lang sila, nasa ibang lupalop ka na. Magugulat na lang sila, nasa balita ka na, natakpang ka na ng dyaryo, di ba? So, nakakatakot yon bilang isang magulang na, di ba, nakakapraning yon as a parent na yung anak mo hindi mo alam kung nasaan, kung anong ginagawa, kung sinong kasama, kung napano na ba siya, di ba, nakakapraning yon. Kaya mahalaga na magpaalam ka at alam ng mga magulang mo yung impormasyon kung anong ginagawa mo sa buhay mo. Kung meron kang pag-o-openan, as much as possible, i-include mo doon yung mga magulang mo. Although hindi lahat, di ba, kasi minsan may makirengkeng ka rin. Alam mo talagang sasampigahin kapag in-open up mo sa kanila yan.
Okay ha, magpaalam ka ha, magsabi ka ng totoo kasi para rin yan sa kapakanan mo. Oo. O, tignan mo ikaw ngayon. Diba yung mga kaedaran niya ni Biboy, Bibo, kamusta na tayo yung mga may magulang na stricto? Diba yung pinagbabawalan tayong maglaro sa hapon, pinapatulog tayo kahit ayaw nating matulog. O, diba ngayon nagsisisi tayo kasi puyat tayo. Sinasabi natin na sana para natulog na lang ako ng mga panahong pinapatulog ako ni mama sa hapon. O tsaka tinan mo naman yung sarili mo ngayon, at least proud ka na lumaki kang matino at responsable. Yan naman yung pinakamahalaga dyan, no? Kasi alam mo na dahil yan sa guidance at pagmamahal ng magulang mo para sa'yo. Yung mga aral na binigay nila sa'yo, yun yung ginagawa mong sandata ngayon para lumaban sa buhay na to, diba? So, mahalaga rin talaga yung guidance at yung pakialam ng mga magulang sa atin. Kaya ako pag nagkaanak na ako, magiging stricto rin ako sa kanya. Promise, never ko siyang papayagan maglaro ng lahat be. Ipapalaro ko sa kanya. Go, baril-barilan, taya-tayaan, ano pa ba, patintero, tumbang preso, laruin mo lahat yan. Ang hindi lang kita papayagan, maglaro ka ng bahay-bahayan, oy. Naku, alam ko yan, dyan nagsisimula yan, oy. Tapos ang role mo, nanay, tapos yung kapitbahay ang tatay, nanay. Naku, paktay talaga. So nagsisimula yan, oy, tapos may pamilya kayo kunyari. Ay, bahala ka dyan. Talaga matulog ka maghapon. Bigyan na lang kitang cellphone, manood kang Cocomelon. O, hindi na baling masabihan ng overprotective kaysa naman malagay ka sa panganib, di ba? Yan yung motto ng mga magulang natin. Hindi na baling masabihan kang overprotective. Huwag ka lang malagay sa panganib. Yung ginagawa nila para sa'yo yan. Nagiging istrikto sila for a reason. Merong malalim na dahilan. Yun ay dahil mahal ka nila bilang anak at ikaw ay kanilang iniingatan. Yun. O, diba? Kaya again, kapag ako naging magulang na, pag ako nagkaanak, kahit malaki na siya, sasamahan ko pa rin lagi yung mga lakad niya. Diba? Kahit mga 50 years old na siya, go, sasamahan kita, naksan ka punta, pila ng pensyon? Go, tara na. Literal na guardian pala, no? Guardian angel na yata ako nun. Ay, so anyways, mga yes friend, hinahanap na ako ng mama ko sa mga oras na ito. Nag-chat siya, umuwi na raw ako, ang dami ko raw sinasabi, hindi rin naman ako mabuting anak. Charot. Yes friend, 3 oras na bibi tayo ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang bibi niya sa radyo, DJ Biboy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan po tayong muli bukas sa parehong oras, dito pa rin at dito ka lang sa 101.1 Yes FM Solid.